Naging inspirasyon daw ni Darren Espanto ang nung coach niya sa The Voice Kids Philippines na si Sarah Geronimo sa paggawa po ng bagong kanta. Ang kwento ni Darren, pinayuhan siya ni Sarah na sumulat at gumawa ng kanta noon pa man. Hindi siya sanay na kantahin ang original songs niya. Pero ngayon, nagbago na raw ito at gusto niya raw magkaroon ng concert na karamihan sa mga itatanghal niya ay sarili niyang mga awitin. Kalalabas lamang ni Darren ang bago niyang album na Ikaw Pa Rin. Muli po namang mapapanood sa bansa ang internationally acclaimed musical na Les Miserables. Tama ba? Tama. Miserables. Gusto mo Les eh. Depende sa'yo. Lay daw yata yan. Les Miserables. Oo. Sa amin sa Tacloban, Les Miserables. Ayan, tama. Correct. Pwede rin yan. Pwede Ba't ba natin yun? Pwede. Pwede. Les Miserables. Oo, Les Miserables. Miserables. Paano ba ito basahin? Les Mushu-mushu. Miserables. Okay? Ayon po sa production company nito, meron pong bagong design at staging ang Les Mis. Bukod sa international na all-star cast, meron din kasamang live orchestra. Ito bahagi po ng world tour at 40th anniversary ng original production ng musical. 2016 nang huli pong napanood ang musical sa bansa. Mapapanood po ang Les Miserables. Mr. Wrong. Okay? Apo, sa Enero ng 2026. Ayan, para po sa mga mahilig po sa ganitong uri ng mga palabas. Yan. Alright. Ibinahagi naman po ni Dolly De Leon ang X-Men character na gusto niya sanang gampanan. Ayon po kay Dolly, kung mabibigyan siya ng pagkakataon, gusto niyang gumanap bilang si Nightcrawler na paborito niya dahil sa kapangyarihan na mag-teleport. Bukas din siya na sumali sa Marvel Cinematic Universe. Pangarap niya raw ang makasali sa X-Men franchise. Sa ngayon, aabangan si Dolly bilang si Lo at Lee sa second season ng Avatar, The Last Airbender. Alam mo baby, ang galing niya dun sa series niya sa ano. Saan nga iyon? Sa HBO. Kasama niya yung ex mo, si Nicole Kidman. Oo, magkasama silang dalawa doon. Ang husay ni Dolly De Leon doon. Pinapaalala mo pa sa akin si Nicole. Kaya nga, yun na nga. Di ba naikwento mo minsan sa akin yan na ikaw ang tumapos dahil gusto mo mag-focus sa career? Alam mo, nakalimutan ko na eh. Sorry, naalala ko kasi nakita ko si Dolly De Leon. Grabe si Nicole Kidman ha. Pabata pa rin. Pinapaalala mo. Siya yung si Nicole Kidman nandun sa The Northman ngayon sa Netflix. Ba, napanood mo na agad? Ha? Oo. Siya ang asawa nung hari. The Northman. The Northman. Tapos yung haring asawa niya, pinapatay niya. Oo. Ang pumatay, yung kapatid bayaw niya. Gusto niyang maging siya ang mamuno, kaya pinapatay asawa. Kasi medyo may diskontento siya. So siya naging reyna nung kapatid na pumatay sa asawa niya. Nakatakas yung anak nila. Kaya yung anak nila, nung magkita sila, huwag mo na ikwento, teka, hindi ba? Teka lang, si Nicole Kidman lang tayo eh. So nakita siya ng anak niya, sabi niya, ako yung anak mo. Sabi niya, alam ko. Baka umabot. Baka umabot ka pa sa ending ha. Teka lang, wag muna. Ending. Ganun panoorin. Namatay yung bida. Hoy! Sabi ni Kuya Aaron, teka lang, hindi pa siya tapos. Sino invento niya? Namatay yung bida. Nasaksak sa dibdib. Ang hirap din kabanding ni Pero yung tiyo niya, napugutan niya ng ulo. Tapos nag-iwan siya ng dalawang anak kasi yung buntis yung asawa niya. Yung nakilala niya doon sa Sa paggawa mo ng Think About It, may time ka pa talaga mag-Netflix, baby. Sige. Pumasok po sa military ang K-pop star na si Cha. Kaano-ano mo ito? Cha Eun-woo. Hindi kami magkaano. Okay. Bago yan, nag-post po siya sa Instagram ng kanyang buzz cut hairstyle. Okay. Meron pong groupie din kasama ang Astro members. Sa 2027 pa siya inaasahang lalabas doon sa kanyang training. Bukod sa pagiging Astro member, nakilala rin po si Cha Eun-woo sa mga K-drama na True Beauty, Gangnam Beauty at A Good Day to Be a Dog.